Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi na lang daw sa kalsada ng bibiktima ang mga snatcher, pati na sa dagat. Pero ang nagnakaw ng cellphone ng isang babae mula Cebu City, something fishy. Inagos ng kaba ang dapat sana'y masayang bakasyon ng taga Mabolo, Cebu City na si Neresa sa San Isidro, Leyte. Habang sakay kasi ng isang bangka, may bigla-bigla daw humablo sa hawak-hawak nitong cellphone. Nashock talaga ako at umiyak. At tila mas nalunod daw siya sa panghihinayang nang madiskubre ang salarin. Isa palang tumalong isda. Isa nga ba itong flying fish? Kuya Kim, nakakalipad nga ba talaga ang mga flying fish? Kuya Kim, ano na? Pagkapat flying fish ang tawag sa flying fish, hindi naman sila talagang nakakalipad. Tumatalon sila at nakakaglide ng malayong distansya sa pamamagitan ng malapakpak nilang pectoral fins. Alam niyo ba na ang flying fish ay kayang mag-glide ng 45 seconds? Ito'y 4 na beses na mas matagal kaysa sa unang flight na ginawa ng Wright brothers. Ang kanilang paglipad ay kanilang defense mechanism. Pagtakas nila sa mga predator nila, pareho ng tuna at ng swordfish. Napakabilis din lumangoy ng mga flying fish. Sa tulong ng kanilang fork-tailed fin, kaya nila lumangoy ng 56 kilometers per hour. Sa mga ibang kultura naman, ang flying fish ay simbolo ng good luck. Pag napanaginipan mo raw ito, ibig sabihin makakahanap ka ng bagong landas. Pero ayon sa isang eksperto, ang isdang na-videohan na tila humablot sa cellphone ni Neresa, hindi pala isang flying fish. Although pareho silang isda na kulay silver, magkaiba ang half-beak sa mga flying fish. Dahil ang flying fish mahaba yung palikpik. Ang black-barred half-beak naman, maikli lang ang kanyang palikpik, pero meron siyang tusok sa kanyang baba at ang tawag sa kanila ay salasa. Posibleng nabulabog yung half-beak nung biglang may lumapit na bangka. Pag tayo nasa dagat, baka po mas maganda na yung cellphone natin merong tali. Samantala, ang cellphone naman ni Neresa na nahulog sa dagat, himala daw na naibalik sa kanya ng isang residenteng nakapulot nito. Nagpo-post yung anak ng pinsan ko, tapos na may nag-comment dito, may nakita silang phone. Binigay naman po ang phone po. Nilagay ko sa bigas. Yun nga lang, Try kong i-charge, hindi naman po nababright. Sira na daw po yun. Hindi na dapat maghahawak ng phone. pero alam niyo ba kung anong bansa ang tinaguriang Land of the Flying Fish? Ang island country na Barbados ang tinuturing na Land of the Flying Fish. Ang naturang isda ay national symbol ng bansa. Makikita ito sa kanilang barya, sculpture at artwork, pati na sa kanilang mga passport. Sahog din sa national dish nilang flying fish and kuku ang isdang sagana sa kanilang karagatan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.